G-Credit by GCash versus Maya Credit by Maya. Which is better? And what are the tips po na pwede ko rin i-share sa inyo how to get approved? Ano yung mga necessary requirements nila and magkano yung interest rates nila, magkano yung mga loan offer nila, and some tips po na pwede kong i-share sa inyo based sa experience ko. Well, before I start, agad-agad disclaimer lang po tayo na I'm not a loan or financial expert and this video is not sponsored po and basically based on my personal experience lang po ito. Gusto ko pong i-share sa inyo para bigyan ko kayo ng idea regarding G-Credit and Maya Credit. And by the way, if you are new to my channel, nagre-review po tayo ng different online loan apps or online loan services, legit man or hindi, new man or existing. Sinisilip ko po yan at sinusubukan ko mismo. Nagbibigay po tayo dito ng legit tips, reviews, and recommendation and what online loan apps or loan services to avoid. Kaya kung gusto mo itong mga videos, sige consider subscribing at i-click mo yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. Well, this time po, it's been so long na rin naman na hindi ko po nabalikan si G-Credit at saka si Maya Credit kasi nga, I promise you na i-compare ko po sila. Pero this time, napapaglaanan na natin ng oras, ano? Palata na nga. Si G-Credit po is kilala po natin siya. Isa po siya sa product loan po ni GCash. At ang kapatid niyan sila G-Game siya kasi G-Loan. Pero mag-focus tayo kay G-Credit. While ito si Maya Credit, is under po siya kay Maya App. Ito naman po yung pantapat niya kay G-Credit talaga. Well, of course, meron silang comparison. Meron din silang similarity. Well, FYI, ang partner bank po or nagfa-fund po kay G-Credit ay si CIMB Bank. While itong si Maya Easy Credit or si Maya Credit is partnered by Maya Bank, of course. Pero ito muna, to qualify for G-Credit and Maya Credit, hindi natin kailangan mag-submit ng sandamakmak na documents dito dahil online lang naman siya. Nasa loob lang siya ng GCash app, nasa loob lang siya ng Maya app. So, eligibility check tayo. For G-Credit, we must be a Filipino citizen and for Maya Credit, we must be a Filipino resident. Para ma-qualify tayo, we must be at least 21 of age up to 65 years old. And when it comes to the verification po, kailangan po fully verified yung ating GCash account, no? At sa Maya account naman natin, kailangan naka-upgraded account tayo. Ganun din yun, parang verified account dapat. Para daw sa G-Credit po, para ma-offeran nga daw po tayo, dapat mataas daw po yung G-score natin na makikita natin yung inside the GCash app. Pero honestly talaga, ngayon hindi siya nakadepende doon based sa experience ko. While yung eligibility po nito ni Maya Credit, para ma-offeran po tayo, dapat daw maganda yung ating credit history outside Maya app. Wala kasi siyang Maya score, no, inside the app. Unlike in GCash na may G-score. Well, choosing between G-Credit and Maya Credit, both function po as revolving credit line. Pero of course, no, they differ significantly in flexibility and interest structure po na yun nga yung pag-uusapan natin ngayon. When it comes to their feature po, si G-Credit nag-offer po siya ng maximum credit limit up to 50,000 pesos. While si Maya Credit nag-offer po siya ng up to 30,000 pesos. Up to 30,000 pesos yung standard niya. Lalo kapag first time borrower ka pa lang or hindi ka masyadong active. So yun ka lang hanggang 30,000 pesos lang ino-offer niya. Pero guys, nag-offer na rin po siya sa mga selective users po nila. Lalo kapag frequent borrower sila dito or key users talaga nila, nag-offer daw po sila ng up to 50,000 pesos. Pero kung tatanungin niya ako magkano offer po rin G-Credit sa akin for almost 3 years, guys, 5,000 lang. Napakakunat niya talaga. While ito si Maya Credit na almost 1 year pa lang akong nagagamit po dito, nasa 14,500 na po yung aking offer dito. Masipag siya mag-increase honestly, itong si Maya Credit than G-Credit. Based yan sa experience ko ha. Well, when in terms po sa kanyang monthly interest rate, monthly ang pag-uusapan natin dito So, nag-offer po si G-Credit as low as 1% to 7%. So, depende daw po yun sa G-score natin. Depende po talaga yan kasi sa akin po, ang interest rate niya sa akin nasa 5% monthly. Depende siguro yung if ever talagang sobrang qualified na qualified ka and frequent user ka, maganda yung record mo sa kanila, siguro bababa yung interest rate. Pero sa akin, di kasi nagbabago nasa 5% talaga monthly. While ito si Maya Credit guys, as low as 3.99% daw na service fee. Wala kasi siyang interest rate Ang term niya is service fee po. So sana all na-offer ng 3.99% monthly. Kasi ako, nag-start ako na-offer dito sa 9% monthly. Mataas siya. And then ngayon, bumaba siya, nasa 8% na lang siya yung interest rate niya sa akin. Bumababa naman po siya. Kapag repeat borrower na po tayo, frequent user po siguro tayo. Pero maganda dito kay Maya, alam niyo ba, na-experience ko, may mga pa-promo sila minsan sa service fee na nawi-wave siya, naging 0 siya, at na-avail ko yon. Na-share ko naman yun sa inyo. May mga ganito si Maya. So, di ba maganda? Kasi may mga
doon, 0 interest rate. Well, when it comes to the payment terms, itong si G-Credit po is nag-offer po siya ng up to 45 days to pay. While itong si Maya Credit is nag-offer siya ng up to 30 days to pay. Pero guys, to be honest po, na-expand natin siya ng up to 45 days to pay. Tatimingin lang natin yung cut-off or bill date po natin. After that bill date, doon tayo mangutang. I-share ko na rin sa inyo yan. Ang ginagawa kong ganung hack po, no, para kahit na paano ma-extend ko siya into 45 days, nangyayari yon. Well, when it comes to cashing out po, or kung pwede ba siyang i-cash out, itong si G-Credit, to be honest lang naman po, ang function niya talaga is pa-buy now, pay later. Pa-scan to pay or bills payment lang po talaga yung pinaka-function niya. Pero, ang daming beses ko na rin po kasing na-try before na nakakonvert po talaga siya into cash. May mga payment channel lang pong pagdadaanan through Dragon Pay na nag-a-accept po siya ng G-Credit. So, yun yung parang nagiging way para ma-convert siya into cash. Pero directly from G-Credit into GCash wallet, directly hindi po siya mangyayari or di po siya nangyayari kasi hindi nga siya design doon. Well, ito si Maya Credit, yes, nakaka-cash out siya legally po, no. Meron siyang feature na pwede natin siyang i-transfer sa ating Maya wallet at pwede natin siyang i-withdraw or i-transfer din sa ating bank account. Legal po yun. Kasi ganun nga po yung function niya. Pwede siyang pa-bills payment, pa-buy now, pay later, pwede rin siyang pang-cash out. Well, of course, ano nga ba yung mga pros and cons din kay G-Credit at kay Maya Credit? Well, simulan natin kay G-Credit. G-Credit po is best talaga for frequent GCash user who needs a safety net for bills and utility and grocery runs. Maaasahan naman talaga ito kasi na-try ko na rin to eh. Kasi nga diba, sabi ko sa inyo, ang function niya talaga is an in-app or pa-QR transactions talaga siya. A buy now, pay later, a payment option or payment method. So, ang pros niya, since GCash feature po ito, no, alam niyo naman na si GCash is a widely accepted as payment option. Very famous po to na payment options po. That we can use G-Credit po almost sa mga merchant po with a QRPH code. And another pros po nito is no service fee siya. Unlike sa Maya, diba? Pero we need to pay the interest rates po. And sa akin nga po, ang interest rate niya po is nasa 5%. Well, iba naman po tayo ng interest rates dito. Depende po yon sa assessment po nila sa atin. Another pros niya po is longer term payment siya after 45 days to pay. So, of course, kung may pros, may cons po tayo. So, ang pinaka-cons natin dito is hindi po siya withdrawable good as cash talaga kasi hindi ka po siya designed doon. Though gumagamit tayo ng mga other parties para ma-convert siya to cash, pero directly sa GCash at ina-advise ba ng GCash yun? Of course, hindi. Kasi payment option lang po talaga siya. And another cons po is the G-score dependent siya. So, depende daw sa G-score natin kung magkano yung offer sa atin, kung magkano rin yung interest rates na ibibigay sa atin. Pero to be honest talaga, hindi siya nakadepende doon kasi ang taas na ng G-score ko. Maabot na ng 700 plus, pero wala pa din. Ang baba pa rin ng offer niya sa akin. Whereas, kay Maya Credit naman po, is more versatile po siya. Kasi nga po, nag-a-allow po siya na ma-convert natin siya into cash, diba? Legally po yun. So, ang pros niya, obviously po, is we can transfer it to our Maya wallet and we can withdraw good as cash, we can transfer it. And then, instant disbursement po siya. As in po, kapag click mo, agad-agad, re-receive mo rin agad. And another pros niya, it boosts savings po. Kasi diba may Maya savings. Wala pa kasi akong Maya savings, kaya hindi ko siya ma-elaborate. Well, of course, may cons din naman si Maya Credit, which is the service fee po niya na typically po mataas eh. Mataas sa akin, nasa 9% nga yung una and then naging 8% ngayon. Mataas pa din po yun compared kay G-Credit. And then, isa pong cons niya, ito alam ko, yung iba dito magre-react din. Isa po sa cons niya is the aggressive reminder. So, diba, nakaka-experience iba natin dito na medyo nangungulit na sila kapag hindi pa due, tawag na sila ng tawag, diba? Aggressive po silang maningil. So, yun lang naman din. So, ngayon, ano ba dapat ang piliin natin? So, of course, maganda kung meron tayo nitong dalawa. Kasi advantage yun, kasi iba-iba naman sila ng account. Since meron dito yung GCash account, since meron dito yung Maya account. Well, ito, choose G-Credit if you want to pay for groceries or electric bills. Kasi pa-buy now, pay later nga siya and widely accepted kasi siya, no? So, kahit saan pwede natin siyang gamitin. Parang naging generic na rin siyang payment option ngayon, lalo kapag nasa mga malls tayo or other establishment, nag-a-accept sila nun. But, you can choose Maya Credit also if you need actual cash for emergency or want to use the credit limit boost. So, actually, again nga, hindi nyo kailangan mamili. Pwede kayo magkaroon ng dalawang yon. Pinag-compare ko lang po para at least meron po kayong idea. Well, for you, which is better? Well, paki-comment down below po yung experiences niya para aware din po yung iba nating viewers. So, yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo po yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. At i-click yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. So, yun lamang po. Thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!